2 taon matapos mawala ang kanyang anak, may narinig siyang kumakatok sa pintuan. Ang kanyang matutuklasan ay ikakagulat mo. Part 2. Dahan-dahang binuksan ni Stella ang pinto. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nakatayo sa harap niya ang isang payat na batang lalaki, puno ng dumi at suot ang punit-punit na damit. Natulala si Stella, napapikit at may luha sa kanyang mga mata. "Jacob, ikaw ba talaga yan?" Ang sambit niya. Tumango ang bata, may takot sa mga mata nito. Agad siyang niyakap ni Stella. Dinamdam niya ang init ng kanyang anak pagkatapos ng 2 taong pagkawala. Napansin ni Stella ang takot na nakatago sa mga mata ni Jacob. "Saan ka ba nagpunta?" Mahina niyang bulong, hawak ang mukha ng anak. Nagatubili si Jacob, siya ay nakatingin sa lupa. Sa wakas ay nagsalita siya tungkol sa pagkawala niya sa gubat, kung paano siya nahiwalay ng malayo sa kaniyang nangakaklase. Ang sabi niya, isang aso ang nakita niya at agad niya itong sinundan. Sabi niya, siya ay nabuhay sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkain at pagakyat sa mga kagubatan kasama ang aso. Bagamat natatakot siya, nanatili pa rin siyang may pag-asa, naniniwalang mahahanap niya ang kanyang ina. Agad siyang niyakap ni Stella, nangangakong hindi na sila muling maghihiwalay. Sa iyong palagay, totoo kaya ang sinabi ni Jacob? Alam natin na sa kagubatan ay maraming nilalang. Isa na dito ang hindi natin nakikita at nag-iibang anyo lamang upang tayo ay lokohin. Ngunit, sa kabilang banda, ang importante ay ligtas ang bata. At yun ang pinaka-importante sa lahat. Kung nagustuhan mo ang kwento, maaring mong isubscribe ako dito sa YouTube dahil dito ko ina-upload ang part 2. Salamat!